Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin, malaking gulo ito. Sobra na, Pilipinas pumalag na. PBBM umaksyon na, PCG WPS pinalibutan ng China. Yan mga ka-review natin, patungkol po riyan ang ating alamin mula po dito sa channel ni News PH. Yan mga ka-review natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Mag-subscribe na po kayo kay News PH yan mga ka-review, no? At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga ka-review natin, sama-sama sabay-sabay po nating alamin ang balitang ito. Ito na po. Paulit-ulit na harassment na ginagawa ng Chinese Coast Guard at ng Chinese government. Iyan yung tinatawag nating sobra na, tama na. Palagay ko, puno na nga ang salo. Alam niyo kung bakit? Kahapon po yung resupply ng ating mga barko at ng Coast Guard para dun po sa BRP, Sierra Madre, ay hinaras na naman ng Chinese Coast Guard. Pinalibutan ang ating dalawa ang barko natin o tatlo ng halos 14 na mga barko ng China. At talagang tayo ay ayaw payagan na makapag-resupply doon sa ating mga sundalo na nasa ayungin. Samantalang yan ay ating obligasyon dahil mga kawal yon ng pamahalaan na wala namang hanap buhay doon kung hindi magbantay lang ng ating barko at ng ating karagatan under exclusive economic zone. Pero ang China ayaw tumigil. So sobra na, tama na. At talagang hindi ko nga alam kung hanggang kailan hahaba, hanggang kailan magpapasensya ang ating pamahalaan. Hindi ko po sinasabing makipag-away. Pero yung issue po ng ipakita ng ating estado ang ating karapatan, hindi lang sa protesta, hindi lang po sa salita, palagay ko baka napapanahon na kung ano man ang paraan na dapat gawin. Ayan po yung ginawa nila. Binumba na naman, water cannon. Ayan o. Ayan o. Binumba na naman po ng water cannon yung ating pong magsusupply. Yan, kaya barko po ng China yan. So paulit-ulit na lang po itong ginagawang ito. Ayan o. Barko nila yan na nanghaharas sa mga nag-resupply. So ilang beses na po na tayo ay ginaganito ng Chinese Coast Guard pa ulit-ulit at dekada na. So ayaw ko namang paunahan ang ating gobyerno, especially ang ating Pangulo, dahil siya yung Commander-in-Chief at Chief Executive. Ang akin lang pong sinasabi rito hanggang kailan tayo magtitimpi? Hanggang kailan tayo magpapaapi dito sa ginagawa ng China? Alam po ninyo, tayo lang ang ginaganyan nila Marami na pong mga bansa ang nagtry ang mga isla ng China na pumasok, hinuhuli sila, pinapaalis sila at pinatataob pa yung kailang mga bangka. Sa Taiwan, sa Vietnam, Indonesia, South Korea at iba pang mga bansa. Basta pumasok ang Chinese vessel na mangingisda, pinapaalis ka agad. So parang ugali ng China na walang pakialam kahit saan lugar gusto nilang manghimasok. Hindi lang sa West Philippine Sea, hindi lang sa Pilipinas. Pero ang kaibahan sa ibang bansa, pumapalag ka agad sila. Hindi lang binubumba ng tubig, talagang hinuhuli ang mga Chinese vessel at Chinese fishermen at tinataboy sila. Tayo hindi. Hindi natin sila maitaboy. Tayo, puro protesta. Protesta, diplomatic protest. Ngayon sa ilalim po ng Marcos administration, ng ating administrasyon sa kasalukuyan, 126 na. So yan nga po mga ka-review natin, no? Paulit-ulit lang yung ginagawa ng Pilipinas, no? Yung Pilipinas lang po yung paulit-ulit mga ka-review ng ginagawa. Kasi tingnan nyo mga ka-review natin, bakit ko nasabing Pilipinas lang po yung paulit-ulit? Tingnan nyo po yung China mga ka-review natin. Di ba nung una, ilang barko pa lang yung nandun, di ba? Na nagbabantay. Ngayon mga ka-review natin, 14 na barko na yung nagbabantay doon mga ka-review natin. Ibig sabihin, gumawa na naman sila ng bagong estratehiya, di ba? Pero ang Pilipinas mga ka-review natin, ano bang ginawa? Bangka pa rin po ang pinapapuntan. Bangka pa rin po ang pinare-resupply doon mga ka-review natin. Sinasabi po ng iba na talagang bangka dapat ang mag-resupply doon kasi mababaw daw di umano
mga ka-review natin, yung sinadsaran ng yung location ng Sierra Madre, mga ka-review, BRP Sierra Madre. Napapaisip ako, mga ka-review natin, kung mababaw yan, bakit malalaking barko itong ginagamit ng China? 'Di ba? Kung mababaw yan. O let's say mababaw nga yan. Pwede naman siguro magdalang malalaking barko rin yung Pilipinas hanggang kung saan lang kaya, 'di ba? Na talagang maipagtanggol lang din yung mga nagre-resupply, 'di ba? Kung talagang gusto nyong bangka lang ang gamitin, o edi protektahan nyo yung bangka, 'di ba? Wag niyo naman, 'di ba? Alam ko naman na let's say nga mababaw diyan, 'di ba? O ang tanong, bakit malalaking barko itong ginagamit ng China? O yan nga po mga ka-review, sinasabi ko po kanina na paulit-ulit lang yung ginagawa ng Pilipinas, no? Pero itong China, nag-iba na po sila ng strategy kasi nung una, 'di ba? Ilang barko lang 'yon, 'di ba? Ngayon, 14 na barko na po ang kanilang nagbabantay diyan, no? Pinalibutan pa. Nako. Medyo, 'di ba? Medyo dihado nga talaga ang Pilipinas dito. Pero paulit-ulit pa rin ginagawa, mga ka-review natin, no? May tawag nga diyan eh, 'di ba? If you are doing the same thing over and over again, ano ka, 'di ba? Stupidity is doing things over and over again with the same result, mga ka-review natin, no? Hindi ko naman sinasabing, di ba? Pero yan yung lumalabas, mga ka-review natin eh. Parang pinapain nyo lang tuloy itong mga bangkang ito eh. Minsan, mga ka-review natin, ipagtanggol naman natin yung ano, no? Kasi, nababalitaan natin, mga ka-review natin, di ba, sa TV. Talagang, di ba, sinasabi nilang kaya natin yan dyan sa ano, West Philippine Sea. Di ba? Tinanong nga sila nung hearing sa ano eh, sa Kongreso, di ba? Kayo, Coast Guard, Navy. Oh, kaya nyo ba talaga, di ba? O sinasabi nila, kaya daw nila, mga ka-review natin, pero yung ginagawa nila, wala namang pagbabago. Ganun pa rin. Marami na po ang naiinis sa paulit-ulit na binabalitang ito, na hinaharas palagi ang Pilipino dyan sa West Philippine Sea. Ipaulit-ulit na lang eh. Di ba? Huwag nyo nang resusplayan nyo dyan kung paulit-ulit na rin naman na, di ba? Kawawa yung nag-resupply, mga ka-review natin, di ba? Tinataya po nila yung kanilang buhay. Sa pagre-resupply. Pero sana naman, maging matalino rin nun tayo minsan. Di ba? Mahirap yung puro tapang lang. Siguro kung matatapang itong mga nagre-resupply ng bangka, di ba? Sa bangka lang yung gamit. Pero mga ka-review natin, buhay po yan ng ating kababayan, no? Ingatan din po naman natin kahit papaano. Protektahan din naman po natin kahit papaano, no? Kasi biruin nyo, mga ka-review natin, binubomba na sila ng tubig, di ba? At paulit-ulit na lang yan, ha? Pag mag-resupply, haharangin na naman. Wala, ganito na lang palagi ang nangyayari. Kaya po ba, mga ka-review, natutuwa po ba kayo dyan? Na ganyan ang mababalitaan natin? Pag nagre-resupply, palaging ganyan. Ay, nako, sana sa next resupply mission ninyo. Iba naman po ang ating mabalitaan. Ang protestang naipahil ng Department of Foreign Affairs before Chinese Embassy here in Manila. So ilang daang pa, ilang libo bang protesta ang gagawin natin bago kumilos? So again, ayaw kong pangunahan. Pero hanggang kailan, yan ang lagi natin tanong, na tayo ay laging ganito. Kasi kawawa po yung ating mga nagre-resupply. Patuloy na kawawa din po yung ating mga mangingisda. Ayaw ko naman sabihin kung anong dapat nilang gawin. Alam ng ating gobyerno, military at Coast Guard ang dapat nilang gawin. Meron silang operational plan. At inamin na yan sa Kongreso, sa public hearing, nang itanong yan sa Kongreso kung ano ang plano at hanggang kailan ba tayo kikilos. Ang sabi ng Coast Guard, pwede ba off the record, magkaroon tayo ng executive session, doon na namin natin sasabihin. Ayun, yun na nga, mga ka-review natin eh. Sinabi nila may plano po sila. Ito ba yung plano nila, mga ka-review natin? Kasi di ba, before pa mag-resupply, tinanong na sila sa Senado or Kongreso ba yun, ha? Na may plano ba kayo? No?
O si Congressman Erwin Tulfo pa nga nagtanong mga ka-review natin, di ba? May plano ba kayo na ibang strategy, di ba? O executive session daw mga ka-review natin. Yan na naman tayo sa executive session na yan eh. Nakakapagduda tuloy mga ka-review natin eh. Sa bawat resupply ng ating mga armed forces, mga ka-review natin, di ba, punta sa BRP Sierra Madre, eh may nakaabang na. Nako po, baka may, di ba, may spia rin dyan sa sa naging executive session na yan, mga ka-review natin, di natin masabi, di ba? Pero marami nga ang nagtatanong, bakit nga ba, sa bawat pagre-resupply natin dyan sa BRP Sierra Madre, mga ka-review natin, eh palaging nandun na, no? Nakaabang na ito para harangin yung nagre-resupply. Nako. Palaisipan din, mga ka-review natin. Sinabi na nila. Pero siyempre, hindi pwedeng ilabas ng mga congressman na napag-usapan kasi nga for security reason. Pero hanggang kailan? Kasi nga po ay hindi tayo tinitigilan eh. Totally walang respeto ang China sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Walang respeto sa mga batas. Kaya paulit-ulit yan. At padami ang Chinese Coast Guard at mga barko ng China dyan mismo sa West Philippine Sea. Ang nakakalungkot pa, pagkatapos nilang muling i-water cannon tayo, nagpalabas pa ng statement ang China na tayo daw ay nag-trespassing. Tayo raw ang illegal dyan, kaya nila winater cannon. Kasi madem, so kung ganyan ang kanilang paniniwala, useless, baliwala ang ating diplomatic protest. Kaya pala hindi nila inaaksyonan. Kahit pa nung nakaraang mga administrasyon, Arroyo, na Aquino, Duterte administration, napakaraming diplomatic protest. Wala silang aksyon kasi ang talagang paniniwala nitong China, tayo pa ang nag-trespassing sa exclusive economic zone ng Pilipinas. So sobra na, tama na. Paano ito? Paano yan? Okay? Diba? So, hindi na natin din alam at kung paano natin sasabihin ito. Sana naman po yung ating gobyerno ay gumalaw na tungkol dito sa karapatan na naaayon sa ating mga batas. Marami naman po, hindi tayo no to war, pero yung protesta yung idepensa sa tamang pamamaraan, hindi lang sa diplomatic protest, palagay ko, kailangan na. Then mga ka-review natin, no, talagang kailangan na po yan, mga ka-review natin. Bakit? Kasi ang lumalabas tuloy talaga ngayon mga ka-review natin, tayo po yung nagte-trespassing. Kasi isipin mo, marami na silang barko doon, di ba? Oh. Ang iisipin talaga nila dyan, mga ka-review, di ba? Trespassing na tayo. At yun din yung pinalalabas nila sa mga media nila, di ba, mga ka-review natin, na tayo yung trespassing. Yun nga, action dito ng ating, diba, may plano nga raw sila mga ka-review natin, hindi lang natin alam kasi executive session po yun mga ka-review, no? Hindi natin masilip kung ano yun o marinig, diba? Pero kung ano man yun mga ka-review natin, dapat bilisan na po ng ating gobyerno, no? Kung ano man yung pinaplano nila. Kasi, diba, lumalabas sa, diba, balitang ito, mga ka-review natin na mas may nagmamay-ari pa yung China kaysa sa atin. Kasi isipin mo, 14 na barko na ang nandun, di ba? Ang China. Kaya tayo, mga ka-review natin, anong barko ang mayroon tayo dun? Wala, nagre-resupply lang. O ibig sabihin mga ka-review natin, di ba? Mas sila pa yung may may humahawak ng karapatan, di ba? Diyan sa West Philippine Sea. Ay nako. Mas pinaninindigan pa nila, no? Na sa kanila talaga 'yun, mga ka-review natin. Yun yung lumalabas mga ka-review, no? Na yun po yung opinion lang po ito mga ka-review natin. Ang opinion ko po mas lumalabas na mas may karapatan pa itong China dyan sa West Philippine Sea sa kanilang ginagawa, di ba? Tingnan nyo po. Tayo walang barko na nakaano dun Pero nababalitaan po natin sa mga balita na marami pong nagdo-donate marami ang nagdo-donate tapos nabibili nating barko. Ang tanong, nasaan po yan, di ba? Gamitin nyo dito kasi dito nangangailangan. Huwag nyo nang, di ba? Huwag nyo nang
i-stay. Gamitin nyo na po yung mga barkong yan. No? Para man lang makaganti tayo dito sa China. Paulit-ulit na lang ito mga karib. Paulit-ulit lang talaga to. Pag hindi pa umaksyon ng ating gobyerno. Anyway mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon dito sa naging balitang ito? I-comment lang po sa baba para atis alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon o nararamdaman sa balitang ito. Right mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. At huwag rin pong kalimutang mag-subscribe kay News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. News PH, maraming salamat po.